Sige, ituloy natin. Sasabihin ko sa iyo. Hindi siya makakarating sa kinatatayuan niya ngayon. Natatandaan naming lahat iyon. Ang pangit niya dati. Sige, inom na. Inom. Kuya Hanchuan, para sa iyo. Kuya Hanchuan, sa tingin mo, si Ate Yanqing kung makita niya tayong ganito, tumanggi ba siyang pakasalan ka? 10 taon niya akong hinahabol. Sino pa ang maaari niyang pakasalan maliban sa akin? Pero ayaw kong magpakasal ka sa iba. Anan, huwag kang mag-alala. Kuya Hanchuan, nandito si Shen Yanqing. Hindi mo ba sinabi na nandito si Gu Xiaohua? Nasaan siya? Hindi ba ito ang sikat na, Miss Shen? Ano, may kasalan ka na. At kung makapit ka pa rin sa Kuya Hanchuan natin, ang higpit. Shen Yanqing. Tungkol sa akin, pumayag akong pakasalan ka. Pero ang taong opisyal kong ipaparehistro, hindi ikaw. Kasal ng walang rehistro? Hanchuan, hindi ka ba natatakot? Nasasaktan mo ang puso ng hipag mo? Sino ba ang nagsabi sa kanya na maging desperado? Nang walang pahintulot ko, siya ang nag-ayos ng kasal sa pagitan ng ating mga pamilya. Hiniling ko ba sa iyo na pakasalan mo ako? Umalis ka. Huwag mo akong pagsabihan ng pangatlong beses. Pakasalan mo ang gusto mo. Ang taong ipaparehistro ko tiyak na hindi ikaw. Hindi ako. Shen Yanqing. Ihinto mo ang iyong pagpapanggap na mahirap makuha. Di baka mas pahalagahan kita. Nakakainip. Yanqing! Yanqing! Nagmamakaawa ako sa iyo. Pwede bang ibigay mo sa akin si Hanchuan? Gustong gusto ko siya. Si. Di sana kayo dalawa ay magsama ng matagal. Anan? Nasaktan ka ba? Saan ka nasaktan? Galit si Yanqing. Humingi ka ng tawad kay Anan. Sino ang sinasabihan mong humingi ng tawad? Pangalawang guro. Pangalawang guro. Xiaoli. Paluhodin mo silang lahat dito. Kapag sumikat na ang araw, pwede na silang tumayo. Opo, Ginoo. Sa buhay na ito, hindi na kita palalampasin muli. Salamat, Hanchuan. Sa pagtupad ng pangarap ko sa damit pangkasal. Ang bawat damit pangkasal dito ay natatanging disenyo. Gu Hanchuan. Paano mo nagawang kunin ang damit pangkasal na dinisenyo ko para pasayahin ang iyong munting kerida? Napakawalang hiya mo. Tara, magpicture tayo. Shen Yanqing, ano bang problema mo ngayon? Ako ba ang baliw? Gu Hanchuan. Sino ang nagbayag sa'yo na hayaan siya isuot ang damit pangkasal na dinisenyo ko? Shen Yanqing, dinisenyo mo ang mga damit pangkasal na ito hindi ba para sa kasalan, para makita kita? Ngayon si An-an ang nakasuot ng mga ito. Ano naman ang problema sa pagpapicture? Yanqing, pasensya na. Hindi ko alam na ito ay mga damit na dinisenyo mo. Kasalanan ko lahat. Hindi ko dapat sinabi kay Hanchuan na gusto ko magsuot ng damit pangkasal para sa picture. Sino nagsabing damit pangkasal na ito ay para makita mo? Ang kapal ng mukha mo. Shen Yanqing, tama na. Pumayag na akong pakasalan ka. Kung magpapatuloy ka sa ganitong ugali, hindi na ito magiging masaya. Gu Hanchuan, sigurado ka ba talaga na pakakasalan mo ako? Ano pa? Buong Jingbei alam na sumusunod ka sa akin sa loob ng 10 taon. Kung hindi mo ako pakakasalan, sino pa ang pakakasalan mo? Kumusta? Ma'am, dumating na ang mga bulaklak na in-order mo. Yanqing, ang bouquet na ito ay galing sa akin. Ituring mo itong paghingi ng tawad ko. Alisin mo yan. Gu Hanchuan, alam mong allergy ako sa sunflower. Pasensya. Yanqing,
Hindi ko alam na allergic ka sa mga bulaklak na ito. Itatapon ko na agad. Allergy lang naman. Hindi ka naman mamamatay. Mahal kong kapatid, kung mamatay ka, mapapasa akin si Han Chuan. Enjoy ang sunflower feast na binigay ko sa'yo. Ni Yan King. Nian Ching. Second Master. King King. Ching Ching. Tingnan mo anak, laki ka na. Paano ka naging pabaya? Kung hindi dahil kay Xiaohua na dinala ka rito sa tamang oras, nasa ospital ka na ngayon. Gu Xiaohua. Oh. Nasaan siya? Si, tumayo ka at maghanda. Makikita mo siya sa handaan ng pamilya mamaya. Gu, Hanchuan? Sigurado ka ba talaga na pakakasalan mo ako? Ngayon, inaabangan ko ang performance mo ngayon. Shen Yanqing, huwag mong ipilit. Hindi ka uupo sa tabi ko at nagmamagaling ka. Sa tingin mo, kakanselahin ko ang kasal ngayon din? Bahala ka. Kung may tapang ka, sabihin mo sa lahat ngayon din. Napakakasalan mo si Xuan An. Shen Yanqing, huwag kang lumampas. Hindi ka uupo sa tabi ko. Ano kaya ang iisipin ng dalawang pamilya? O ikaw ba ang nag-leak ng balita tungkol kay Xuan An sa lahat? Gu Hanchuan, talagang duwag ka at walang hiya. May isa kang nasa puso, ngunit gusto mong pakasalan ng iba. Sino ka ba? Ikaw! Bumalik na si Xiaohua. Manyun, huwag kang magsalita ng ganyan. Talaga namang bagay sila. Siyempre, kung sasabihin ko ang totoo, ang manugang na ito, matagal ko na siyang gusto. Hindi naman masama. Talagang bagay sila. Sa hinaharap, tiyak na magiging magaganda ang kanilang mga anak. Tita, sobra naman kayo! Pangalawang Ginoo. Sige, sige. Huwag na tayong tumayo rito. Maupo na tayo. Han Chuan, malamig sa labas. Hong Fei, pasensya na talaga, ang ching-ching namin. Nagbago ang isip at sinabing gusto niya si Xiaohua. Labis akong nagsisisi. Pamilya naman tayo. Huwag na magformal. Walang anuman. Si Nianqing, itong bata, talagang gusto ko siya. Makasama si Xiaohua, mas lalo akong masaya. Sili mo, anong ikinahihiya mo? Noong sinabi mo sa bahay na gusto mo si Xiaohua, hindi ka naman nahihiya noon. Kumusta, tito at tita? Magandang hapunan ng pamilya ito. Bakit ka nagdala ng tagalabas? Hindi mo ba alam kung anong okasyon ito? Tatay, si An-An ay pinsan ni Yanqing, kaya parang pamilya rin siya. Kaya itong hapunan ng pamilya, bakit hindi siya makadalo? Malayong pinsan. Paano naging pamilya yan? Sige, sige. Dahil nandito ka na, kain muna tayo.
Eto? Subukan mo kung bagay sa panlasa mo. Shen Yanqing, anong ibig mong sabihin? Ano bang balak mo? Mga text na panggugulo. Ito ay isang malaking masayang okasyon para sa aming pamilya. Sa buong Jingbei, alam ng lahat ang tungkol dito. Ang hapunang pampamilya ngayon ay para ayusin na ang lahat minsan at para sa lahat. Ang sertipiko ng kasal at ang mga kaayusan ng kasal. Pag-usapan natin ito ng maayos. Tatay, tungkol sa sertipiko ng kasal, naayos na namin ito, kaya hindi mo na kailangan mag-alala. Tama ba, Shen Yanqing? Magsalita ka. Kung patuloy kang gumagawa ng eksena, talagang ikakansela ko ang kasal. Shen Yanqing, huwag mo akong subukin. Pasensya na, palagi akong nakakatanggap ng mga text na panggugulo. Igagalang namin ang kagustuhan ni Shen Yanqing. Gagawin namin ang anumang sasabihin niya. Tama, ang pangalawang guro. Bahala na. Alam namin ni Yanqing ang ginagawa namin. Maghintay ka lang at pumunta sa aming kasal. Pinag-uusapan namin ang kasal ni Xiaohua. Bakit ka nakikialam? Ano? Si pangalawang guro ay ikakasal din? Mainam iyan. Pwede tayong magkaroon ng pinagsamang kasal. Ang aming pamilyang Gu ay hindi naging ganito kasigla sa mahabang panahon. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Saan mo nakuha ang ideya ng pinagsamang kasal? Ang iyong kasal ay hindi pa handang ayusin. Ang kasal na ito ay para kina Xiaohua at Nianqing. Huwag kang magdulot ng gulo dito. Tatay, sabihin mo sa akin, sino ang ikakasal kanino? Hindi to maaari. Shen Yanqing, ikaw ang nasa likod nito, di ba? Gu Hanchuan, ayusin mo ang pagsasalita mo. Siya na ang aking kasintahan ngayon. Imposible! Hindi to maaari! Tama na sa hindi maaari na kalokohan. Nataranta. Anong kahihiyan? Pagod na si Nianqing. Isasama ko siya para magpahinga. Naku, ang pag-aasawa talaga ay nagpapabago ng tao, di ba? Natutunan niyang alagaan ang kanyang asawa. Hahaha. Karaniwan, ikaw ay seryoso at maayos. Hindi inakala matututo kang magsalita ng mahinahon din. Sige. Hahaha. Tatay, anong nangyayari dito? Ang kasunduan sa kasal sa pagitan ng pamilya Gu at Shen. Hindi ba ako dapat ang magpakasal kay Shen Yanqing? Anong kabaliwan ang nangyari sa iyo ngayon? Kalahating buwan na ang nakalipas, dumalaw ang pamilya Shen, si Tia Shu at si Nianqing. Sabi nila gusto nilang si Xiaohua ang pakasalan. Hindi man lang nila binanggit ang pangalan mo. Paano naging ikaw ang pagkakataon? Ano? Hindi ako ang tinutukoy. Bakit? Mauna ka. Sa lahat ng mga taon na ito, mahal mo palagi si Gu Hanchuan. Ang taong dapat mong pakasalan sa pagkakataong ito ay dapat siya. Bakit biglang ako? Sa nakaraan kong buhay, ako ay bulag at hangal. Palagi kong akala ang taong nagligtas sa akin noong bata pa ako ay si Gu Hanchuan. Hanggang sa sandaling ako ay namatay, na-realize ko na ikaw pala dahil alam ko na mahal mo ako. Pasensya na, ang mga salitang iyon ang utang ko sa iyo sa lahat ng mga taon na ito. Sa lahat, ikaw pala ang nagmahal sa akin. Mula ngayon, hayaan mong mahalin kita.
Han Chuan. Han Chuan, tigil na sa pag-inom. Huwag mong saktan ang sarili mo dahil sa isang walang utang na loob, babaeng pera ang habol. Hindi siya karapat-dapat. Walang utang na loob? Pera ang habol? Nagpakasal siya sa ikalawang guro para lang akong inisin. Kilala ko siya sa loob ng 10 taon. Alam ko ang kanyang mga munting trick, sa loob at labas. Alam mo ba? Pupunta ako sa kanya ngayon din. Ang kailangan ko lang gawin ay pumitik ng daliri at siya'y babalik sa akin. Pupunta ako sa kanya. Han Chuan, saan ka pupunta? Shen Yang King, buksan mo. Papasukin mo ako. Shen Yanqing, buksan ang pinto. Shen Yanqing, lumabas ka. Gusto mo lang akong mangakit sa'yo, di ba? Nandito ako. Ngayon lumabas ka na. Dalhin mo siya para maghugas. Gamitin ang malamig na tubig. Ikalawang guro. Ano ang problema? Wala. Magpahinga ka na. Ako na ang bahala. Ate, Nyangqing, King? Kahit gusto mong inisin si Han Chuan, hindi mo dapat gamitin ang ikalawang guro bilang harapan. Bukod dito, nangako na si Han Chuan na pakasalan ka. Paano mo masisira ang iyong salita? Matulis ang dila. Bukas gusto kong tanungin si Lumang Gurosyo kung paano niya pinalaki ang kanyang apo. Hindi, Ginoong Gu. Sinasabi ko ang totoo. Ang taong gustong pakasalan ng kapatid ko ay si Han Chuan lagi. Alam iyan ang lahat sa Jingbei. Bakit mo ako sinaktan? Hindi ko kailangan ng dahilan para saktan ka. Han Chuan, sinaktan ako ni Nyangqing. Kita mo? Shen Yanqing, naghahanap ka ng gulo. Anong sinabi mo? Pangalawang ginoo. Gumagawa ka ng gulo dahil lasing ka. Guhan Chuan. Sa pagitan natin, wala nang anuman. Sana mula ngayon, mayroon kang kahit man lang ang pangunahing respeto para sa akin. Huwag kang masyadong lumayo. Hindi ko yan narinig. Lumabas ka na. Sinabi ko sa'yo na akitin mo si Guhan Chuan. Pero ikaw, nagalit ka sa pangalawang master ng pamilya Gu, talaga. Ngayon, kinansela niya ang kasunduan sa pamilya Shu. Nanay, hindi ko rin alam kung bakit. Nangyari ang mga bagay ng ganito. Palaging umiiyak. Yan lang ang alam mong gawin. Bumababa na ang tingin sa akin ng iyong lolo bilang isang kerida. Kung dahil sa'yo, mawala sa atin ang deal sa pamilya Gu at sisihin tayo ng iyong lolo, huwag mong asahan na ang tatay mo at ako ay magtatanggol sa'yo. Han Chuan? Han Chuan? Kissing? Han Chuan? Han Chuan? Kagabi, kinansela ng pangalawang master ang kooperasyon sa pamilya Shu natin. Maaari mo ba akong tulungan? Kagabi, lasing ba ako? Bakit wala akong matandaan? Kinansela ng pangalawang master ang kooperasyon sa inyong pamilya, Shu. Bakit? Hindi ko masabi ang totoo. Kung sasabihin ko na na-offend ko ang pangalawang master, malamang ay hindi ako tutulungan ni Guhan Chuan. Si Nyangqing yan? Nyangqing? Hindi niya gusto na magkasama tayo. Siya ba? At ang pangalawang master ay may sinabi? Shen Nyangqing, ikaw na naman ang nasa likod nito. Oh, pangalawang guro. Si matandang Shu at ako, ano ang ginawa naming mali? Bakit hindi ka nagsasalita?
At basta-basta na lang, tinapos ang samahan namin. Ano ang ginawa naming mali? Sabihin mo sa akin, hindi ba natin ito maaayos? Ito ang lumang bahay. Pag-usapan natin ito sa bahay. Matandang guro, dapat mo akong bigyan ng katarungan. Ang aming pamilya na 3 ay sadyang kaawa-awa na. Bakit ganito ang trato ng pangalawang guro sa amin? Tama na. Tigilan mo na ang pag-iyak. Magkaroon ka ng dangal. Intindihin mo ang sitwasyon. Kahit gaano kalaki ang issue, pag-uusapan natin ito pagkatapos ng seremonya ng tsa. Oh. Ngayon, dapat mong gawin ang tama para sa akin. Kung hindi na ako mabubuhay. Anan, tingnan mo, ito. Nianqing, akin ang lahat ng kasalanan. Pasensya na. Mula ngayon, hindi na ako lalapit kay Han Xuan. Anong kinalaman nito sa manugang ko? Juanan, ipaliwanag mo ng malinaw ang iyong sarili. Ano ba talaga ang ginawa ko sa iyo? Shen Nianqing, alam nga lahat na dati kang may gusto sa akin. Kung hindi dahil sa iyong pagsusumbong, hindi sana kinansela ng pangalawang guro ang kasunduan sa pamilya Shu. Tatay, Kuya, Tita Shu, uminom muna kayo ng tsaa. Ako na ang bahala dito. Bibigyan ko kayo at ang lahat ng isang kasiyasyang paliwanag. Halika, Ginoo. Pinapadali ko na masyado para sa'yo. Gu Hanchuan. Hindi ba sapat ang aral kahapon? Naglakas loob ka pa ring papuntahin sila sa lumang mansyon at magdulot ng gulo? Kahapon, Hindi, pangalawang guro. Hindi naman kami walang utang na loob. Ang totoo, talagang wala na kaming magawa. Tinapos mo ang pakikipagsosyo sa aming pamilya Shu. Paano na kami mabubuhay? Ang pagtatapos ng pakikipagsosyo sa inyong pamilya, Shu, ay natural lamang, hindi ba? Sa paglipas ng mga taon, ang inyong pamilyang Shu ay humiram ng pangalan ni Gu Hanchuan upang mangutang sa labas. Sa ating pakikipagtulungan sa pamilyang Gu, ang inyong pamilyang Shu, ilang kickback ang kinuha ninyo? Hindi ninyo ba talaga iniisip na ang aming pamilyang Gu ay katulad ni Gu Hanchuan at na kami ay mga tanga, di ba? ganoon ba? Hindi, Han Xuan. Hayaan mo akong magpaliwanag. Tandaan mo ito. Siya ang aking hangganan. Tungkol sa iyo, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Upang mangahas na galitin siya? Ginoong Gu, pangalawang Ginoong Gu, mali ako. Hindi ko nakilala ang inyong katayuan. Ako ay isang tanga. Patawarin ninyo ang pamilyang Shu. Binibining Shen, kayo ay mapagpatawad. Patawarin ninyo kami. Tanga, Humingi ka ng tawad kay Binibining Shen ngayon. Han Xuan, iligtas mo ako! Walang kwenta. mga gwardiya. Dalhin sila. Ingat. Nianqing, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Xiaohua. Okay ka ba? Iyan ay pagtatangkang pagpatay. Dalhin siya. Hindi. Hindi ko sinasadyang pumatay. Gusto ko lang siyang gamitin para i-blackmail ka. Hindi iyon pagpatay. Han Xuan, iligtas mo ako! Wala akong kinalaman dito. Gu Han Xuan, talagang hindi nagkamali si Shen Yanqing tungkol sa'yo. Wala kang iba kundi isang makasariling gago.
Hindi mo gustong pakasalan si Shen Yanqing, pero gusto mo ang kapangyarihan ng pamilya Shen para tulungan kang makuha ang mana ng pamilya Gu. Ngayon wala ka nang wala. Gu Hanchuan, karapat-dapat ka dyan. Dalhin mo siya. Buti na lang hindi masyadong malalim. Huwag maligo ng ilang araw. Mag-ingat sa impeksyon. Nian King? Pinagsisisihan ko ito ng sobra. Tanggalin ang kasunduan kay Second Master at pakasalan mo ako. Ako, ibibigay ko ang lahat para sa'yo. Hanggat kinakansela mo ang kasunduan, kaya ko. Ako, sasang-ayon ako sa anumang kondisyon. Gu Hanchuan, Pangalawang guro, tandaan ko na binalaan kita dati. Pinalewala mo ba ako? Akala mo ba hindi ako mangahas na palayasin ka sa pamilyang Gu? pangalawang guro. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Ano ang problema? Sino ang naghahanap sa akin? Wala. Isang istorbo na tawag. King, ano ang problema? Sakit ba ng ulo mo? Hoy, magsalita ka. Ano ang problema? Ching. Doktor, ano ang problema ng anak ko? Ayon sa mga resulta ng CT, ang iyong anak ay mayroong bihirang sakit ng tumor sa neurological. Ang sakit na ito ay maaaring sumiklab anumang oras. Tumor na neurogenic. Malubha ba ito? Ang sakit na ito ay sa buong mundo napakabihira. Kapag nakuha na, mahirap gamutin. Pwede bang gamutin? Siyempre, 10% lang ang tsansa ng paggaling. Tsaka, mayroon itong napakalubhang mga epekto. Sa aking nakaraang buhay, hindi ako nagkaroon ng sakit na ito. Ngayong napanganak akong muli sa buhay na ito, paano ako magkakasakit nito? King, huwag kang masyadong mag-alala. Sabi lang ng doktor baka sumiklab ito, hindi naman tiyak na mangyayari. Bukod dito, mayroon pa ring tiyak na tsansa ng paggaling. Huwag kang mag-alala, tiyak na gagamutin ka ni nanay. Salamat, nanay. Hindi ko pwedeng malaman ni Xiaohua ang sakit ko. Kung hindi, tiyak na mag-aalala siya. Bago sumiklab ang sakit, sa pagitan namin ni Xiaohua, kailangan kong humiwalay ng tuluyan. Ano ang tinitingnan mo? Bakit ka nandito? Dumaan lang para makita ka. Ano ang itinatago mo? Mga panata lang sa kasal. Kapag nagpakasal tayo, makikita mo sila natural lang.
Pasensya na, Xiaohua. Hindi ko matutupad ang pangako ko sa iyo. Patawarin mo ako. Huwag mo akong sisihin. Gu Hanchuan, magkita tayo bukas. Nian King, alam kong mahal mo ako. Gu Hanchuan, magpakasal tayo. Kasal? Kalimutan mo na. Anyway, balak ko lokohin siya ngayon. Gu Hanchuan, sa pagitan natin, wala nang paligoy-ligoy. Gusto mo gamitin ang impluensya ng pamilyang Shen para mabawi ang mana ng pamilyang Gu. Tama ba? Ngayon, ipapangyari ko ito para sa iyo. Pero bakit? Walang dahilan, sumang-ayon o hindi. Isa lang ang pagpipilian mo. Xiaohua, pasensya na. Patawarin mo ako. Sa ganitong paraan ka lang susuko. At kakalimutan ako, hindi kita maaaring isali dito. Bibigyan kita ng kalahating araw para pag-isipan ito. Kapag nakapag-desisyon ka na, pumunta ka sa villa ngayong gabi para hanapin ako. Bantayan mo si Shen Nian King para sa akin. Bawat galaw niya, i-report mo sa akin kahit kailan. Hoy, Nian Qing. Handa na ang damit pangkasal. Tara, subukan natin ang mga sapatos pangkasal ng sabay. Napakaganda. Maganda ba? Oo, maganda. Nian King. Ano ang problema? Nian Qing. Isang neurogenic tumor. Imposible iyan. Mr. Gu, nag-consult na kami. Kinumpirma na. Isang neurogenic tumor. Sa buong mundo, napakabihira nito. Ito ay isang malignant, matinding sakit. Kailangan ni Miss Shen na sumailalim sa operasyon kaagad. May panganib ba ang operasyon? May mga side effects ba? 90% na panganib ng pagkabigo. Mga side effects. Hindi alam. Ang operasyon ay napakadelikado at hindi alam ang mga side effects. Ngunit sa ngayon, ito ang pinakamahusay na opsyon sa paggamot. Pinakamahusay na option sa paggamot? Sinasabi mo ba sa akin na pabayaan siyang mamatay? Wala akong pakialam kung ano ang gagawin mo. Magkano man ang halaga? Gusto ko siyang mabuhay. Xiaohua. Kaya alam mo, Bakit hindi mo sinabi sa akin? ayokong maging pabigat sa iyo. Paano naging pabigat iyon? Xiaohua. Hindi ko pa nakita ang ating kasal. At malapit na akong mamatay. Sabihin mo sa akin, ito ba ay parusa ng langit? Hindi, hindi. Hindi kita pababayaang mamatay. Xiaohua. Baka wala na akong pagkakataon na pakasalan ka. Ngunit gusto kong umuwi. Bumalik sa ating tahanan. Sa huling bahagi ng aking buhay, gusto ko maramdaman kung ano ang pakiramdam ng maging asawa mo. Okay. Umuwi na tayo.
Naalala ko gusto mo ng matatamis. Noong bata pa tayo, araw-araw akong palihim na naglalagay ng candy sa bag mo. Ang mga candy na ito, lahat ba ay inilagay mo? Oo naman. At tuwing araw ng mga puso, palihim akong, sa may pintuan mo, nagiiwan ng bouquet ng bulaklak para sa iyo. Tuwing kaarawan mo bawat taon, nagpapadala rin ako ng cake para sa iyo. Ano ang problema? Wala. Akala ko ang mga ito ay ginawa lahat ni Gu Hanchuan. Ako ito. Pasensya na, Xiaohua. Huli na ako dumating. Hindi naman. Perpekto ito. Ipikit mo ang iyong mga mata. Bakit mo ko dinala dito? Halika, dalawang bata, ngumiti kayo. Tingin dito. Noong mga panahong iyon, gumagawa ng dula ang klase natin. Kaming dalawa ay gumaganap bilang mag-asawa. Ang guro ay kumuha ng larawang ito para sa atin. Naaalala mo pa ang lahat ng iyon? Gusto mo ba? Kunin ng isa pang larawan ng kasal kasama ako? Miss Shen, pakakasalan mo ba ako? Sa mayaman at sa mahirap? Sa sakit at sa kalusugan? Mr. Gu, nangangako ka ba? Namamahalin mo ako magpakailanman? Nian King.
Nian King. Nian King. Nian King. Manatili ka sa akin. Malapit na. Kailangan mong magtiyaga. Tiis lang. Pamilya, mangyaring maghintay sa labas ng operating area. Nian King. Ayos lang. Magiging maayos ka. Nian King. Bilis. Doktor, kamusta siya? Matagumpay ang operasyon. Buhay siya. Ngunit dahil ito ay isang sakit sa pag-iisip, baka maapektuhan ang memorya ng pasyente, magdulot ng amnesia. Amnesia. Isang neurological na tumor. Sa buong mundo, napakabihira ito. Ito ay isang malignant at biglaang sakit. Miss Shen, kailangan ng agarang operasyon. May mga panganib ba sa operasyon? May mga side effects ba? 70% panganib ng pagkabigo, kahit na magtagumpay. Sa loob ng isang panahon, pagkatapos ng operasyon, mawawalan ng memorya ang pasyente. Mr. Gu. May nag-report sa iyo para sa ilegal na manipulasyon sa merkado, mangyaring sumama sa amin. Illegal na manipulasyon sa merkado. Sigurado ka ba na tama ang tao? Aayusin namin ito sa istasyon. Ngunit ang asawa ko ay nasa operasyon pa. Pwede ba tayong maghintay hanggang lumabas siya? Pasensya na, kailangan mong sumama sa amin. Xiaohua, Nianqing, gising ka na? nasaan ako? Sino ka? Nasaan ito? Nianqing, anong problema? Hindi mo ba ako kilala? Hindi ko kilala. Nianqing, ito ang ospital. Ako ang iyong fiancé, Ke Hanchuan. Fiancé? Kung gayon, sino si Gu Xiaohua? Ang pangalan na iyan ay pamilyar na pamilyar. Pero hindi ko lang matandaan. Kalimutan mo na kung hindi mo matandaan. Kaya si Gu Xiaohua na iyon ay hindi mabuting tao. Ginawa niya sa iyo ang napakaraming kakilakilabot na bagay. Kung gayon, maari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa kanila? Hindi siya mabuting tao. Sinubukan kanyang angkinin sa anumang paraan. Sinaktan ka pa niya ng pisikal na naging dahilan ng pagkawala ng iyong memorya. Totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Bawat salita na sinabi ko ay totoo. Gumawa siya ng napakaraming kakilakilabot na bagay. Binantaan din ako niya ng maraming beses. Nianqing, kung hindi mo ako pinaniniwalaan, dadalhin kita para makita siya ngayon din. Kasalukuyan siyang nakakulong sa bilangguan. Gu Xiaohua, may gustong makita ka. Sino ang may gusto sa akin? Nian King, bakit ka nandito? Kumusta ang pakiramdam mo? Nianqing, dinala ko siya rito. Nagulat ka ba? Gu Hanchuan, hindi mo ba alam na si Nian Qing kakagaling lang sa operasyon at kailangan magpahinga? Siyempre alam ko. Gusto ko lang. Makita mo siya. Ang Shen Nianqing na hinahangat mo. Ngayon, siya na ang fiancé ko. Hindi ka na niya naaalala. Sa paningin niya ngayon, isa kang hamak na kontrabida. Gu Hanchuan, walang hiya ka. Ako ang walang hiya? Ano ang ginawa mo kay Shen Nianqing?
Nakalimutan mo na ba ang lahat? Nianqing? Tingnan mo, paring siyang ayaw kang pakawalan. Nianqing. Huwag kang makinig sa kanya. Ako ang tunay na nagmamahal sa iyo. Nianqing, huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling siya sa'yo. Siya, gusto lang makuha ang awa mo. Tumigil kayong dalawa. Pakiusap. Tumigil na kayo. Wala akong matandaan. Wala talaga akong matandaan. Nianqing, huwag mo siyang pansinin. Uuwi na tayo. Nianqing. Nianqing, huwag kang maniwala sa kanya. Nianqing. Nianqing, nakita mo na ang sitwasyon. Itong si Gu Xiaohua ay hindi talaga mabuting tao. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Bakit? Bakit niya ginawa ito sa akin? Bakit hindi ko maalala? Ang kahit ano, mula sa nakaraan? Nianqing, kung hindi mo maalala, huwag pilitin. Baka kapag gumaling ka, unti-unti itong babalik lahat. Tara, uwi na tayo. Ginoo, ang inutos mo sa akin, nagawa ko na. Si. Nianqing, naalala mo ba itong lugar? Parang pamilyar. Pero hindi ko masyadong maalala. Ito ang ating tahanan. Kakopera mo lang. Normal lang na hindi maalala. Kunin ko ang tubig para sa iyo. Itong larawan. Ito ay kuha noong isinama kita magsuot ng damit pangkasal. Ikaw ay napakaganda noon. Damit pang kasal. Pero ako wala akong maalala. Ginang, ang mga larawang ito ay sadyang inilagay dito ng Ginoo. Sabi niya, baka makatulong ito sa pagbalik ng iyong memorya. Tinawag mo akong ginang? Oo, Ginang. Ikaw ang kasintahan ng Ginoo. At ang magiging ginang ng pamilya Go. Ginang, maaaring hindi ninyo alam. Mula noong naospital kayo, ang Ginoo ay nasa tabi ninyo. Hindi umaalis. Inaalagaan kayo. Kaya kung ano ang sinabi niya, lahat iyon ay totoo. Loko, siyempre totoo. Magagawa ko ba magsinungaling sa iyo? Mula ngayon, protektahan kita sa anumang paraan. Ayos lang, Nianqing. Maalala mo ang lahat. Gusto ko ring makita kung ano ang itsura ng aking kasintahan na nakasuot ng damit pangkasal. Maligayang pagdating. Anong uri ng damit pangkasal ang hinahanap mo? Ilabas mo ang pinakamagandang damit pangkasal sa tindahan. Sumunod ka sa akin. Xiaohua, sabihin mo sa akin, bagay ba sa akin ang damit pangkasal na ito? Bagay naman. Sa araw ng kasal natin, gusto kong isuot mo ang pinakamagandang damit pangkasal at gawin kang pinakamaganda na nobya sa buong mundo. Talaga? Hindi mo ba ako binibiro? Talaga? Sumpa. Tara na. Hanchuan, Nianqing? Boses ni Nianqing iyan. Hanchuan, sabihin mo sa akin,
Bagay ba sa akin ang damit pangkasal na ito? Mukha kang maganda. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang fiancé ko. Bagay sa'yo ang lahat. Ginoo, ang ganda ng asawa mo. Bagay na bagay kayo. Kukunin namin ito. Ibalot mo. Sige po, Ginoo, sandali lang po. Salamat, Han Chuan. Nian King, ikaw ba iyan? Gu Xiaohua, ano ang ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nasa bilangguan ka? Naalala mo ako? Gu Xiaohua, ano ang gusto mo? Bakit mo dinala si Nian King dito? Dinala ko ang aking kasintahan para magsuot ng mga damit pangkasal. May problema ba? Magsuot ng damit pang kasal? Ikaw at si Nian King ay ikakasal? Tama. Gu Hanchuan, ano ba talaga ang ginawa mo? Kay Nian King, gumamit lang ako ng isang maliit na lansihin habang siya ay walang malay. Ikaw, Han Chuan, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Gu Xiaohua, bakit mo sinaktan si Han Chuan? Nian Qing, nakalimutan mo na ba talaga ako? Hindi kita maalala. Si Han Chuan lang ang naaalala ko. Sumuko ka na. Hindi ka niya maalala. Nian Qing, dadalhin kita sa isang lugar. Ang lugar na iyon ay tiyak nagigising sa iyong mga alaala. Gu Xiaohua, tapos ka na ba? Kung patuloy mo akong aasarin, tatawag ako ng pulis. Nian King, sobrang nagmamahalan tayo noon. Nakalimutan mo na ba talaga lahat? Wala akong naaalala kahit isa. Ang naaalala ko lang ay mahal ko si Han Chuan. Huwag ka nang bumalik para gambalain ako. Naririnig mo ba ako, Gu Xiaohua? Mangyaring lumayo ka sa kanya mula ngayon. Dapat mong bitawan ang pag-asa na iyon. Ang larawang ito ay isa na kinuha natin dati. Naalala mo ba? Huwag kang magpapakita sa akin ng peking larawan para lokohin ako. Hindi ako maniniwala sa'yo. Tara na, Nian Qing. Umuwi na tayo. Huwag kang umalis. Huwag kang sumama sa kanya. Gu Xiaohua, tapos ka na ba? Gu Xiaohua, hindi mo ba maintindihan ang sinasabi ko? Kung maglakas loob kang gambalain siya muli, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Tara na. Sige, umuwi na tayo. Nian Qing, huwag kang sumama sa kanya. Sasaktan ka niya. Han Chuan, sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit pakiramdam ko na si Gu Xiaohua ay hindi kasing sama ng sinasabi mo? Huwag magpaloko sa panlabas niyang anyo. Siya, nagpapanggap lang siya. Ngayon kailangan mo lang malaman ikaw ay ang aking kasintahan, kay Gu Hanchuan. Pero, Wala ng pero. Nian King, ikaw ay akin. Hindi kita hahayaang iwan ako. Ang nakaraan kalimutan mo na. Bukas, dadalhin kita sa isang lugar. saan? Makikita mo pagdating natin doon. Bakit mo ako dinala sa Gu Corporation? Nian Qing, masakit ang tiyan ko. Naiwan ko ang isang bagay sa kumpanya. Pwede mo bang kunin para sa akin? Ano iyon? Isang kahon. Yung kahon? Hinaan mo ang boses mo. Yung bagay na iyon, laging akin iyon. Ito ay kinuha ni Gu Xiaohua. Sa tingin niya, dahil siya
ay ang ikalawang guro. Maaari niyang makuha ang kanyang posisyon sa Gu Group gamit ang kanyang senyoridad para magdikdik ng desisyon. Ito ba ay talagang tamang gawin? Paano kung mahuli tayo? Huwag kang mag-alala. Hindi tayo mahuhuli. Siya hindi kanya gagalawin. Kapag nakuha na natin ang bagay na iyon, ang Gu Group ay babalik sa aking mga kamay. Pagkatapos, maaari tayong talagang magkasama. Hindi na kailangang matakot sa kanyang mga banta. Sige, gagawin ko. Pero pangako mo sa akin, pagkatapos nating makuha ito, aalis tayo sa lugar na ito at hindi na babalik. Siyempre, kung yun ang gusto mo, maaari tayong pumunta kahit saan, magsimula ng bagong buhay. Sige, kukunin ko na ngayon. Shen Nian Ching, ikaw ay sunod-sunuran, maging piyesa ko. Kakaiba. Saan napunta ang kahon na iyon? Muntik na akong mahuli. Shaoli, bakit bukas ang drawer na ito? Mr. Gu, baka may kinukuha ako at nakalimutan kong isara. Maging mas maingat ka mula ngayon. Okay, kung gayon, Mr. Gu, babalik na ako sa trabaho ngayon. Nian King, kahit anong trato mo sa akin, tutulungan kitang maibalik ang iyong alaala. Hindi ko hahayaan na may masamang mangyari sa iyo. Tiyak na ililigtas kita mula kay Gu Hanchuan at palalayain ka. Sa wakas, natagpuan ko na. Kailangan ko itong ibigay kay Han Chuan ng mabilis. Nian King, anong ginagawa mo dito? Ako na parito para kumuha ng mga dokumento. Mga dokumento? Anong mga dokumento? Wala kang pakialam. Dumating ka para dito? Hindi ito sa iyo. Ibalik mo. Nian King, si Gu Hanchuan ba ang nagbanta sa iyo? Sinabi niya sa iyo na kunin ito. Hindi sinabi ni Han Chuan na kunin ko ito. Ako mismo ang dumating para dito. Ibalik mo na sa akin ngayon. Hindi mo ito maaaring kunin. Si Gu Hanchuan ay hindi para sa iyo. Ginagamit ka lang niya. Ano ang nagpapasabi sa iyo niyan? Han Chuan, mabuti siya sa akin. Hindi niya ako gagamitin. Hindi rin siya magsisinungaling sa akin. Nalinlang ka sa kanyang itsura. May ibang intensyon siya sa paglapit sa iyo. Gusto lang niya ang korporasyon ng Gu. Ikaw ang nagnakaw kay Han Chuan. Bakit mo binabaliktad sa kanya? Nian King, talagang nalinlang ka ni Gu Hanchuan. Hindi mo ito maaaring ibigay sa kanya. Han Chuan, nakuha ko na. Tara na. Pigilan sila. Han Chuan, ano ang gagawin natin ngayon? Okay lang. Huwag kang mag-alala. Gu Hanchuan, sinabi mo ba kay Nian Ching na magnakaw sa aking opisina? Nagnanakaw? Hindi iyon ang tamang salita. Ang bagay na ito ay palaging akin. Paano mo masasabing pagnanakaw iyon? Ibigay mo na. Pwede kong magkunwari na walang nangyari ngayon. Kung hindi, hindi ako magiging mabait. Paano kung hindi ko ibigay?
Gu Xiaohua, kung maglalakas loob kang saktan si Han Chuan, hinding-hindi kita patatawarin. Nianqing, huwag kang magpalinlang kay Gu Hanchuan. Ginagamit ka lang niya. Hindi ako niloko ni Han Chuan. Bakit mo sinasabi iyan tungkol sa kanya? Sa halip? Gu Xiaohua, ginagamit mo ang iyong katayuan bilang panganay na anak ng pamilya Gu upang kunin ang pag-aari ni Han Chuan? Ang Gu Group posisyon bilang CEO dapat ay kay Han Chuan mula pa noong una. Nianqing, hindi ko alam kung ano ang sinabi niya sa iyo noong nawalan ka ng memorya. Ngunit sigurado ako na ginagamit ka lang niya sa simula pa lang. Tumigil ka! Ayaw ko nang marinig. Kung ginagamit man ako ni Han Chuan, alam ko sa puso ko. Sa halip, ikaw ay palaging humahad lang sa akin. Ano ba talaga ang intensyon mo? Ang tanging intensyon ko ay mapabalik sa iyo ang iyong memorya at makabalik ka sa akin. Han Chuan, umalis na tayo. Gu Xiaohua, tama na. Paulit-ulit kang tina-target si Han Chuan. Sa tingin mo ba madaling target si Han Chuan? Sasabihin ko sa'yo. Hanggang nandito ako, hindi mo siya magagalaw. Nianqing, mali ang pagkakaintindi mo. Ayokong makita kang niloloko si Gu Hanchuan. Kahit nagsinungaling si Han Chuan sa akin, ayos lang sa akin. Dahil gusto ko siya. Narinig mo yun, Gu Xiaohua? Si Shen Nianqing na hinahangat mo ay ginaganyan ka ngayon. Nakakaawa. Sabihin mo sa akin, kapag nalaman niya na sa sandaling iyon ay ginamit ko siya, ano kaya ang siya iisipin? Ikaw. Ano? Gusto mo akong saktan? Sabihin ko sa iyo, hanggang nandito si Shen Yanqing, wala kang pagkakataon. Gu Hanchuan, sa tingin mo panalo ka na? Sinasabi ko sa iyo, ang mga alala ni Nianqing. Tiyak kong tutulungan ko siyang mabawi ang mga ito. Depende iyan sa kung may kakayahan ka. Pero, pinapayuhan pa rin kita na itigil ang walang kabuluhan mong pakikibaka. Hindi ka makakalapit kay Shen Yanqing. Sa kanyang mga mata ngayon, wala ka kundi isang kasuklam-suklam na tao. Siya ay hindi maniniwala sa iyo kailanman. Nawala lang ang memorya ni Nianqing. Gamitin mo siya ng ganito. Ang konsensya mo, hindi ba nasasaktan? Konsensya? Ano ba ang konsensya? Pwede ba itong kainin? Ang alam ko lang, ang makuha ang Gu Group. Makuha. Ang gusto ko, Gagamit ako ng kahit anong paraan. Hindi mo kailangang pakawalan ako. Pero kailangan kitang bigyan ng babala. Ang sakit ni Shen Yanqing ay hindi na pwedeng patagalin pa. Kung masyado siyang magtagal dito, hindi ko kayang garantiya kung ano ang mangyayari sa kanya. Han Chuan, alis na tayo. Kung maglakas loob siyang pumigil sa atin, haharangan ko siya para sa iyo. Presidente Gu, hahayaan lang natin silang umalis? hayaan nyo na sila. Ipahayag mo na, mula ngayon, hindi na ako ang presidente ng kumpanya. Babalik ako mula sa posisyon ng presidente. Mula ngayon, si Gu Hanchuan ang presidente ng kumpanya. Han Chuan, sigurado ba tayo na okay ito? Huwag kang mag-alala. Hindi siya maglalakas loob na gawan tayo ng masama. Hanggat nasa atin ang selyong ito, ang Gu Group ay malapit nang bumalik sa aking mga kamay. Tapos pwedeng sa wakas ay magkasama na tayo. Sige, bumalik ka na at magpahinga. Mayroon pa akong mahalagang bagay na dapat asikasuhin. Shen Yanqing, ikaw talaga ang kahinaan ni Gu Xiaohua. Hanggat nasa aking mga kamay ka, si Gu Xiaohua ay hindi na kailanman makakagawa ng gulo. Ang Gu Group ay malapit nang magpalit ng may-ari. Huli na, bakit hindi pa bumabalik si Han Chuan? Hindi, kailangan ko siyang hanapin. Anong ginagawa mo? Ginang, hindi ka maaaring lumabas ng silid na ito kahit isang hakbang. Inutusan kami ng binata na bantayan ka. Anong karapatan mong pigilan ako? Pakawalan mo ako. Kailangan kong hanapin si Han Chuan. Ginang, pakiusap, huwag mo kaming pahirapan. Ginang, ang utos ng binata, hindi namin masuway. Dapat kang bumalik sa iyong silid. Sobra ka na talaga. Kailan nagkaroon ng napakaraming camera ang bahay? Bakit hindi ko alam? Han Chuan, bakit ka nag-install ng napakaraming camera sa bahay?
Posible bang? Totoong sinabi ni Xiaohua? Ginagamit mo ba ako sa lahat ng panahon? Posible bang ang mga bodyguard na ito ay inayos din ni Han Chuan? Hindi. Hindi magsisinungaling sa akin si Han Chuan. May dahilan siya. Nianqing, gabi na. Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Han Chuan, nagtatanong ako sa'yo. Bakit ang dami ng mga camera? Wala akong ideya. Nag-aalala lang ako sa kaligtasan mo. Natatakot ako na isang araw wala ako, si Gu Xiaohua, ay pupunta rito para guluhin ka. Totoo ba talaga iyon? Pero palagi kong nararamdaman na may itinatago ka sa akin. Nianqing, huwag kang mag-isip ng sobra. Paano ako magkakaroon ng anumang itatago sa iyo? Ginagawa ko ito. Lahat para sa kaligtasan mo. Sige. Gabi na. Magpahinga ka na. Umalis ba ang asawa ko sa bahay ngayong araw? Hindi, kanina gusto ng asawa mong lumabas, pero pinigilan namin siya. Okay. Simula ngayon, kung may gagawin ang asawa ko, i-report agad sa akin. Han Chuan, may itinatago ka nga sa akin? Yung mga bodyguard at ang mga camera, lahat ng ito ay nagpapakakaiba at nakakatakot sa akin. Baka naman totoo ang sinabi ni Gu Xiaohua? Ginagamit mo ba talaga ako? Hindi? Pakiramdam ko si Han Chuan ay may itinatago sa akin. Kailangan kong lumabas at magpahangin. Alam ko na. May sumusunod sa akin. Bakit mo ako sinusundan? Madam, narito kami para protektahan ka. Bumalik ka. Hindi ko kailangan ng proteksyon ninyo. Madam, utos po ito ng Young Master. Hindi namin maaaring suwayin. Han Chuan, sabihin mo sa mga tauhan mo na umalis. Gusto kong mag-isa. Nianqing, kailangan kong tiyakin ang kaligtasan mo. Han Chuan, gusto ko lang mag-isa. Babalik ako agad. Huwag kang mag-alala, okay? Sabihin mo muna sa mga tauhan mo na umalis. Hindi. Bumalik ka ngayon din. Agad. Nasaan si Madam? Wala na siya. Tawagan ang Young Master, bilis. Ang Gu Han Chuan. Ano ang itinatago mo sa akin? Nianqing, magpapakasal na tayo. Tigilan mo ang pagiging matigas ang ulo, okay? Ikakasal na ako kay Han Chuan. Ito ang lagi kong gusto. Kaya bakit? Hindi ako masaya? Si Gu Xiaohua ay aalis papuntang ibang bansa. Anong nangyayari? Ang puso ko. Bakit biglang walang laman? Kalimutan na. Kailangan ko nang umuwi. Magagalit na naman si Han Chuan. Kayong dalawa, mga gago. Hindi man lang kayo makatingin sa isang babae. Han Chuan, bakit ka na naman galit? Saan ka pumunta? Sino ba nag-utos sa'yo na umalis mag-isa? Nasasaktan mo ako. Mag-isa lang ako sa bila. Masyadong mainit doon.
Hindi ba pwedeng lumabas para huminga? Han Chuan, bakit palagi kong nararamdaman na para bang natatakot kang kapag lumabas ako? Makakakita ako ng isang bagay? Hindi iyon. Nag-aalala lang ako na lumalabas kang mag-isa, baka delikado. Inaalagaan lang kita, okay? Kagaling mo lang sa sakit mo. Mahina pa ang katawan mo. Kahit na hindi mo kailangan magpadala ng 2 tao para sumunod sa akin. Han Chuan, mula noong nagkasakit ako, iba ka ng tao. Palaging paranoid at kung ano-ano. Hindi man lang ako pinapalabas ng bahay. Kayo dalawa, lumabas muna. Nian King, huwag kang mag-alala. Ang ganitong uri ng buhay ay hindi magtatagal. Pagkatapos nating ikasal, babalik ang kalayaan mo. Hindi ba ang mga lili ang paborito mo? Nagdala ako sa iyo. Nianching, ano ang problema? Masama ba ang pakiramdam mo? Anong nangyayari? Sa aking alaala, paano naging si Gu Xiaohua pa rin ang nagbibigay sa akin ng mga bulaklak? Masama ba ang pakiramdam mo? Nian King? Anong nangyari? Nianching, ngayon ang araw na ako ay pumalit bilang presidente ng Gu Group. Sasama ka ba sa akin sa piging ng pagdiriwang? Si, bakit pamilyar ang lugar na ito? Ano ang problema? Masakit na naman ba ang ulo mo? Wala lang, Bakit mo ako tinititigan? Mayroon ba sa mukha ko? wala. Han Chuan, masama ang pakiramdam ko. Pwede ba akong magpahinga doon sandali? Magpahinga ka. Sige, magpahinga ka diyan. Huwag kang lumayo masyado. Huwag kang mag-alala. Lagi akong sinasabi ni Han Chuan na dahil kay Gu Xiaohua na pilit kaming pinaghiwalay, kaya siya ay isang makasariling gago. Pero bakit ako laging naaalala ang mga alaalang may kinalaman kay Gu Xiaohua? Sing, at higit sa lahat, ang magandang bahagi. Pakiramdam ko may itinatago sa akin si Han Chuan. Hindi. Kailangan kong alamin. Gu Xiaohua, anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba dapat nasa ibang bansa? Hindi pa oras. Bakit ka palihim na pumapasok dito? Ano ang binabalak mo? Isang taong nagbitiw sa kahihiyan, dumating para makita si Han Chuan na manungkulan? Hindi ba ikaw rin? Hindi ka ba dapat nasa loob ngayon, nag-aalaga kay Gu Hanchuan? Paano ka nakatakas? Napansin mo rin ba na may kakaiba kay Gu Hanchuan? Nian King. May tao. Nawala si Shen Yanqing. Ano pang nakatayo ka dyan? Hanapin mo na siya ngayon. Kamakailan, ako ay napansin na maraming bagay ang mali. At kamakailan, hindi ko alam kung ano ang mali sa isip ko. Marami akong dagdag na mga alaala na hindi ko pa naranasan dati. Tungkol ba sila sa akin? Tungkol sa'yo. Sila ang pinakamarami. At ako, Tara, daan tayo dito. Oo, sige. ay naku. Tigil. Ano ang gagawin ko? Kung mahuli ako ng mga bodyguard, tapos na ako. Shh!
Mukhang si Gu Hanchuan ay hindi ka pa rin pinagkakatiwalaan. Hindi ako naniniwala dati. Ngayon, 100% na akong sigurado. Sigurado sa ano? Itinatago ni Gu Hanchuan ang isang bagay sa akin. Nandito ka pala. Miss Shen, bakit hindi ka nalang sumuko? Patuloy kang sumusubok na tumakas. Oo, Miss Shen. Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Sa tuwing tatakas ka ng ganito, napapahama kami. Second Master, Umalis ka sa daan. Isang guwardiya. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Na ikulong ang binibini ng bahay. Hindi, sino ka? Nag-uutos-utos ka sa akin. Mag-ingat ka baka. Manggagat ka ng higit sa kaya mong nguyain. Eksakto. At saka, ano ang pakialam mo sa binibini ng pamilyang Shen? Bakit ka nagsasalita ng walang kwenta dito? Alis ka, Nianqing. Mabilis. Ako na ang haharap sa kanila. kaya mo bang harapin ito ng mag-isa? Umalis ka na. Mag-ingat ka? Saan ka pupunta ng ganyan kabilis? Gu Hanchuan, kung may problema ka, sa akin mo ilabas. Huwag mong saktan si Nianqing. Pangalawang guro, ano ba ang pinag-uusapan mo? Si Nianqing ang aking kasintahan. Bakit ko siya sasaktan? Nianqing, sandali lang akong tumingin sa iba. Paano ka napunta dito mag-isa? Sumama ka sa akin. Hanchuan, gusto ko lang kumalma. Bakit ka sobrang kinakabahan? Ano bang dapat ipag-alala? Nianqing, hindi ikaw ang hindi ko pinagkakatiwalaan. Siya ay isang taong pinalayas sa kumpanya. Ang pakikisama mo sa kanya, hindi maganda, di ba? Hanchuan, ang dahilan kung bakit pinalaya si pangalawang guro, alam mo ito ng higit sa akin. Ano ang totoong dahilan? Kahit direktang nauugnay sa atin at direktang nauugnay sa ating sitwasyon. Kaya ano ang pinatutunayan yan? Mula nang magising ako, lahat ng nasa paligid ko, parang lahat ay nagbago. Mukha kang Gu Hanchuan na kilala ko? Ngunit hindi. Anong nangyari sa mga araw na iyon sa pagitan? Ano ba talaga ang nangyari? Noong nakaraan, sana nagtiwala ako sa iyo ng walang kondisyon. Pero Hanchuan, marami ka nang itinatago sa akin ngayon. Ako ang iyong fiancé, alam mo ba? O ito ba ay? Na ang mga sikreto mong gusto itago ay may kinalaman sa akin? Nianqing, kailangan mong maniwala sa akin. Sa mundong ito, ako lang ang nagmamalasakit sa iyo. Kapag ang mga kamag-anak at kaibigan mo lahat ay umalis sa iyo, ako lang ang nasa tabi mo. Ikaw, pinagdududahan mo na ba ako ngayon? Nianqing, huwag kang makinig sa kanya. Gu Xiaohua. Ano ang gusto mong sabihin ngayon? Binabalaan kita, ang sakit ni Shen Nianqing, hindi kayang anumang pagpapasigla ngayon. Kung maglakas loob kang magsabi ng mali, at magdulot ng kanyang pagbabalik sa sakit, tingnan natin kung paano mo haharapin iyon. Gu Hanchuan, Anong ikaw? Kayo dalawa? Bilisan ninyo at ilabas siya dito. Gu Hanchuan, babalikan kita. Umalis ka. Nianqing, tiyak na babalikan kita. Nianqing, hintayin mo ako. Bakit kapag nakikita kong umalis si Gu Xiaohua, bakit ako nalulungkot? Nianqing, bukas ang kasal natin. Magpahinga ka ng maaga ngayong gabi. Ngayon ang araw ng kasal ko. Pero hindi ko talaga maramdaman kahit anong saya. Para bang, ayaw ko talagang pakasalan si Hanchuan. Ano? Nakasakay na sa eroplano? Handa ka na ba? Hindi pa tapos ang makeup ko. Hindi pa tapos? Malapit na magsimula. Wala pa ang makeup artist. Pwede bang maghintay ka pa ng konti? Kung talagang kailangan, gagawin ko na lang ito mag-isa. Tara, magsisimula na ang kasal. Shen Nianqing,
Naaalala mo ba ako? Anan? Anong ginagawa mo dito? Anan, saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? Matagal na kitang hindi nakikita. Shen Yangqing. Tigilan mo ang pagpapanggap. Ipinasok mo ang buong pamilya ko sa bilangguan. At ngayon, gusto mong pakasalan si Han Chuan at wala na akong natira. Ipinasok mo ang buong pamilya mo sa bilangguan? An-an, ano ang pinagsasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan? Tama ako tungkol sa iyo. Shen Yanqing. Sa pamilyang ito, ikaw ang pinakamapanlinlang na tao. Sa puntong ito, nagkukunwari ka pa rin. Akala mo ba talaga na makakabago ka ng anuman? Hindi ba't itong mukha mo ang ginagamit mo para mangakit ng mga lalaki? Ngayon, gagamitin ko ang asido para sirain ang mukha mo. Tingnan natin kung sinong lalaki ang maglalakas loob na pakasalan ka. Shu An-an, baliw ka ba? Ako ang baliw? Wala kang hiya. Paulit-ulit mong sinasabi na hindi mo pakakasalan si Han Xuan, pero magkaiba ang sinasabi mo at ginagawa mo. Shen Yanqing, pumunta ka sa impyerno. Suanan. Baliw ka ba? Oo, baliw ako. Gu Han Xuan. Mahal kita. Pangarap kong pakasalan ka. Mahal mo rin ako. Pero bakit? Alam mo ang kapatid ko ay makakasal sa pangalawang Ginoo. Pero nagbago ka. Suanan. Ano na namang kalokohan yan? Kailan si Niang King makakasal sa pangalawang Ginoo? Naghahanap ka ng gulo. Binabalaan kita. Tigilan mo na ang kalokohan. Kundi, aaksyonan kita. Aaksyonan ako? Anong gagawin mo? Nasa bilangguan na ang mga magulang ko. Sige, ipabilanggo mo na rin ako. Bahala na. Hindi naman ito ang una mong ginawa. Hindi ka panipaniwala. Nian King, wag mo siyang pansinin. Tara na. Shen Yanqing, pumunta ka sa impyerno. Nianqing? Nianqing, may tao ba? Bilis, may tao ba? Doktor? Nianqing? Okay ka ba? Ayos lang si Miss Shen. Nauntog lang siya. Bahagyang concussion lang. Concussion? Seryoso ba iyon? Hindi naman. Dapat siyang manatili ng ilang araw para obserbahan. Salamat. Ang malas. Malapit na kaming magpakasal. At nangyari ito. Si Xuanan talaga. Bakit hindi ka na lang nanggulo kanina o mamaya? Pero hindi. Kailangan mo pang dumating nung malapit na akong pakasalan siya at manggulo. Sinisira mo ba ang aking malaking araw? Nian King, gising ka na. Guhan? Anong ginagawa mo dito? Shen Yan King, ngayon, paano mo ako tinatrato? Ganyan na naman ang ugali mo? Nian Ching. Umalis ka! Doktor, anong nangyayari? Paano siya biglang nakarecover ng alaala? Maaaring biglang nagulantang ang pasyente na nag-trigger ng kanyang mga naunang alaala. Kahit may amnesia, nakarecover pa rin siya ng alaala. Shen Yanqing, talagang maswerte siya. Ito na, dahil si Shen Yanqing ay nakarecover na ng alaala, walang paraan na pakasalan niya ako ulit. Nanay, Ching-ching, ano ang pakiramdam mo?
Masakit ba ang ulo mo? Ilang araw na kitang hindi nakikita, at sa unang pagkikita natin, nasa ospital ka. Pinag-alala mo ako. Ayos lang ako. Oh, nanay, nasaan si Xiaohua? Bakit hindi ko siya nakikita? Si Gu Xiaohua ba? Oh. Hindi ba siya sinibak ng Gu Group at nag-abroad na? Nag-abroad siya. Binibining Shen, pakakasalan mo ba ako? Sa kayamanan at kahirapan. Sa sakit at sa kalusugan, Ginoong Gu. Nangangako ka ba? Namamahalin ako magpakailanman? Bakit mo ako dinala dito? noong bata pa tayo, may pagtatanghal ang klase natin. At gumanap tayo bilang mag-asawa. Ang guro ay kumuha ng litratong ito para sa atin. Talaga pala naaalala mo pa iyon? Niang King, maaaring si Xiaohua ay nasa liwasan ng winery. Habulin mo siya. Kamusta? May gusto akong itanong. Nakita mo ba ang taong ito? Kamusta? May gusto akong itanong. Nakita mo ba ang taong ito? Hindi. Pwede bang magtanong? Nakita mo ba ang taong ito? Xiaohua. Nasaan ka? Nianqing, Xiaohua. Xiaohua. Akala ko hindi na kita makikita muli. Pasensya na. Hindi dapat kita pinakitunguhan ng ganyan. At nakalimutan ko lahat ng sinabi ko sa iyo. ayos lang, ayos lang. Nakalimutan ko rin kung gaano kita kamahal. Nakalimutan ko na minsan akong nangako. Na maalala mo ako, pasensya na. Hindi kita naprotektahan ng sapat, pasensya na. Miss Shen, ang ating kasal ay tila hindi pa tapos. Nianqing, papakasalan mo ba ako?
Oh, Shen Yanqing, sa wakas nakabalik ka na. Ayos ka lang? oo. Hindi lang ako. Pangalawang guro. Ngayon mo lang naalala na tawagin akong pangalawang guro? Hindi ka ganyan karespeto dati. Gu Hanshuan. Pinaghihinalaan ka ng pandaraya, ilegal na pagpigil sa personal na kalayaan, at iba pang mga kaso. Ngayon ay legal kang inaaresto. Pakisamahan mo kami.